Hello mga ka-listener! Welcome back po to Money Tips Wisdom. Ako po si Tusbay and today pag-usapan po natin ang isang tahimik pero delikadong kalaban ng ating financial freedom. Lifestyle inflation. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Oo, lifestyle inflation. Yung tipong habang tumataas ang income mo, pero tumataas din naman ang gastos mo hanggang wala ka pa ring naipon. Kaya stay tuned po kasi baka ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin lumalaki ang savings mo. Ganito po kasi yon. Noong 15,000 pesos pa lang ang sahod mo, kaya mong mabuhay. Pero nung naging 30,000, bigla kang nag-upgrade. Mas bonggang kape, mas mahal na cellphone, at mas madalas nang lumalabas. Maganda naman ang mga yon. Pero dapat hindi po muna. Ito pa, at nung naging 50,000, naku po, may coaching loan ka na. Resulta, pareho pa rin ang ipon. Zero. Lifestyle inflation. Lifestyle inflation is the silent thief of wealth. Tandaan po natin yan. Again, sasabihin ko, lifestyle inflation is the silent thief of wealth. Hindi mo siya kaagad mapapansin, pero unti-unting kinakain ito ang chance po nating umasinso. So, the truth is, mga kaibigan, income growth is useless kung sabay ding tumataas ang gastos natin. Kaya kahit tumaas pa ang sahod mo, kung wala kang disiplina, parang paikot-ikot lang po ang buhay gaya sa hamster wheel. So mga practical tips po na gusto kong i-share po sa inyo to avoid lifestyle inflation. Ito po ang una. Tip number 1, save the race. Kapag tumaas ang sahod mo, huwag agad mag-upgrade ng lifestyle. Mas maganda i-set aside at least 50% ng increase ng sahod mo para sa savings o investments. Yan po ang unang gawin. Pangalawang tip po, practice gratitude. Okay? Huwag isipin na kailangan palaging may bago. Learn to enjoy what you already have. Yan po ang pangalawa na dapat po nating gawin. Number 3, set financial goals. Imbis na gumastos agad, itanong po natin sa ating sarili bago bumili, kasi minsan dumarating ang yung urge na kailangan kong bumili ng ganito. Ito po yung itatanong natin. Mas mapapalapit ba ako sa goal ko kung bibilhin ko ang bagay na to? Yan. Itanong mo yan. Kung hindi, ay huwag nang bumili. Number 4, live below your means. Kahit mataas ang kinikita mo, subukan mong mamuhay ng parang mas mababa ang income. That gap, yun ang magtatayo ng wealth mo. Yan po ang 4 na tips na kailangan po natin gawin. Sana po natuto po kayo at sana po may apply po ninyo sa inyong buhay. Remember, it's not about how much you earn, it's about how much you keep. So mga kaibigan, tandaan din po natin na lifestyle upgrades don't always mean life upgrades. The real flex is not the car. The real flex is not the gadgets, nor the fancy coffee. The real flex is financial freedom. Yan po ang ating tandaan. This is Tusbay po. And you are listening to Money Tips
wisdom. Sana po ay natuto po kayo kahit kunti sa araw na to na gusto ko pong ma-share naman sa inyo. And then remember this again, protect your wealth from lifestyle inflation, and you'll thank yourself in the future. Kita-kits ulit sa susunod na episode. God bless po and keep growing wisely. Maraming salamat po.